Around January po, 2022, siyempre po, nagkaroon po kami ng mga small fights and then parang tuloy-tuloy na po yung away namin, which is normal kasi bata rin po at that time. Kahit po ako, aminado po ako na medyo immature na po ako noong time na yon, na yung mga bagay na naiintindihan ko ngayon, hindi ko siya maintindihan back then nung kami. And then, hanggang sa umabot na nagte-take toll na rin sa akin yung pakilala mo kaya ako. Kasi parang kailangan ko mapakilala kasi ang hirap rin po nung tatalungin ako ng parents ko na alam ba ng parents si Shera na ako kasama, na ikaw yung kasama. Parang, kasi po lagi kami magkasama eh. Alam ba? Lagi ko po sinasabi na, nagpaalam po siya, nagpaalam. Kahit hindi naman po. So, sa side ko po, parang, ang hirap na parang pati sa mga gulang ko nagsisinungaling ako. So, nagsimula sa mga small fights. Oh. Kuya Ogie, na-try mo ba yon dati? Bakit si Rogie? Bakit si Sir Ogie pag small fights? Hindi, syempre, yung kabataan niya. Yung small fights. Na-experience mo raw ba yun, sir? Hindi. Hindi tapos usapan, di ba? Tinanong mo lang, masagot niya, hindi tapos. May gusto ko tanong si Shera. Bakit hindi mo kayang ipakilala si Lawrence sa family mo? Sobrang takot ko po kasi nun. Kasi baka po paghiwalayan kami. Kasi nga parang sa tingin mo, illegal kasi yung relationship ninyo sa side mo eh. Kaya lang kasi sa part ni Lawrence, talagang pinakilala ka sa buong angkan ba? Tama ba? Oo. Buong angkan eh. Pati sa tatay, nag-video call Oo, pa. OFW, di ba? Pero wala bang subok? Oo. Try ko na nga. Kasi Sabihin ko na nga, matagal na rin naman na kami. Nag-try po ako nung birthday ko po. Tapos, biglaan lang po kasing handaan nun. So, hindi ko po siya nabigyan agad ng notice na may handaan dito sa bahay. Papakilala na kita, mag-risk na ako, lalaban ko na to. Ganon po. Tapos, since biglaan po yung handaan, late ko po siya nasabihan na gusto mo bang pumunta dito sa bahay, papakilala na kita. Kasi birthday ko naman, siguro naman pagbibigyan nila ako. Ayun po, hindi po siya nagpunta nun eh, kasi... Ba't hindi ka nagpunta, Lawrence? Kasi po, feeling ko parang nadamay lang ako sa invitation. Parang napilitan. Parang Opo. Tapos, PT invite ba? tapos, di rin naman po niya sinabi sa akin nung time na yun na ipapakilala niya ako. Yun rin po yung ano ko na, paano yun, pupunta ako dyan eh, di ba? Ayaw nila. Hindi naman ako kilala. Parang hindi ka welcome. Opo. Mas feeling ko, ano lang siya, para lang sa friends niya. And then, feeling ko nung time na yun, in-invite niya ako kasi kawawa naman yung boyfriend ko, wala dito. Parang, yun po yung na-feel ko nun. parang napilitan lang. Hindi mo alam, yun na pala ang araw na Correct. hinihintay mo. Opo, pero actually po, hindi po ako napilitan nun. Buo na po yung loob ko nun. Sabi ko, magalit man sila o hindi, wala eh. Ba't di Gusto mo ko- sinabi sa kanya yung Hindi mo Shera? sinabi. Hindi ko po yun na-explain ng maayos sa kanya po eh. Pero yun po talaga yung gusto kong mangyari nun, na i-risk ko na. Birthday ko naman eh. Parang kasi pag birthday, baka less yung galit o sama ng loob eh, oo. di ba? Mas Kaya- may intindihan kasi araw. Yun na ba yung dahilan kung bakit naghiwalay kayo? Hindi po. Yun nga po, yung pagdating ng 2022, nagkakalabuan na and then meron po akong parang breaking point na parang doon ko naramdaman yung pagod kasi pupunta po kami doon sa birthday ng friend ko. Overnight po yun. So, si Shera po, nasa may mall and then susunduin ko po siya doon tapos nabanggit niya na kasama niya yung parents niya. Tapos ako po nakikiusap na baka pwede mo akong pakilala saglit lang. Tapos sabi ko parang, kasi ang dami ko na pong iniisip no dahil ang dami pong aming away. Tapos, di ko po alam kung ako lang, pero yung feeling ko po na sabi ko, please pakilala mo ako, parang baka maayos, parang feeling ko maayos yung lahat. Feeling ko mabawasan yung iniisip ko. Parang ganun po. Mawawala lahat ng mga pinag-awayan nyo. Basta makilala mo lang yung parents. Kasi po parang, at least kilala na ako. Yung ibang away, sa susunod na yun, at least nabawasan. Parang ganun Meron po ka yung feeling doon ko ba nun. sa mga ex? Pang ilang girlfriend mo si Shera? Pangatlo po. Doon ba sa mga una at pangalawa mong girlfriend, napakilala ka ba sa mga magulang nila? Ayun, hindi rin po kasi sa una po, alam na may boyfriend then pinapalayo ako. Kasi bata pa po naiintindihan ko naman po, bata pa. Tapos binan ako sa subdivision. Binan ka? Oo. Sa subdivision? Bawal ka po. Oo ka. Okay. Ganun. Ilang taong ka lang noon? Bata pa po high school. High school na ban ka na? Siyempre, Baka- yung baka- parents kasi siguro, Baka para presidente talawin. ng asosasyon yun.
Baka naman nabili niya yung guardhouse. Oo, Pero bigyan. sakit naman nun. So paano, trinay mo pumasok, tapos ano sinabi sa'yo? Ayaw kasi basta ayaw po nung parents kasi doon tapos yun. In-explain ng gwardiya sa'yo yun? Umiyak ka? Kasi nagpupunta po ako doon, bumibisita po ako ayaw po talaga ng parents. Oh, hindi mo ba alam yung guardia doon, ninong mo pa? Dapat pinakiusapan mo sana. Hindi ka ba nag-isip nun? Sa 3 girlfriend, parang hindi ka ipinapakilala. Oh, hindi Yung ba mga bumaba naging yung girlfriend self-esteem mo? Yung sa pangalawa po, napakilala po ako pero ang tagal, 2 years na rin po kami halos. And then, basta ang tagal po, tapos parang may inaantay pa siyang timing nung makilala niya. Tapos nung napakilala ko, mag-break na rin kami. Tapos parang nag-break na rin kami after nung